weeks before training, nagbabakuna na kami. And then, nagpo-flashing din ako. So, 1 week. Flashing ko. Bali, ang gamit ko lang, 3-in-1. Yung Newcastle disease, PMB, then Lasota, at saka infectious bronchitis, IB. So 3-in-1 siya. Yun lang, so far naman, hindi naman simula nung gumamit ako niyan, hindi na nagkakama yung mga ibon. Welcome back sa Herbin's Love. Good morning mga kahabi. Ako nga pala si Richard Dopulencia, also known as Pigeon Limited, Pigeon Fancier ng Siranlupa, Calamba. Kailan po kayo nagsimula mag-alaga ng mga kalapate or bilang pagiging pigeon fancier? Since elementary days, talagang hilig ko na talaga magkalapate. Grade 3 pa lang ako noon, may alaga na ako kalapate. So napatigil yon dahil syempre naging busy sa school. And then 2012, nag-alaga ulit ako ng kalapate, mga fancy naman. Yung mga racing din ako nung kaya lang ginagamit ko lang pang sitter kasi may kapitbahay ako na nag-race. Bumibili ako pang sitter. And then napatigil ulit kasi nag-iba ako ng hobby, nag-alaga ako ng aso. Marami akong inalagaan. Aso, mga ball pythons, rabbit, African, and then halos lahat nahalagaan ko na. Ngayon wala na akong malaga kasi mabilis ako magsawa. So ngayon nag-isip ako kung anong magandang alagaan. Naisip ko, mag-alaga ulit ako ng kalapate. And then bala ko paraw-paronda lang, alpas lang. Hanggang sa nag-join ako sa mga sa group page. Yun, doon ako nagkaroon ng idea na sa pigeon racing. Yun, doon na nag-start. So doon ako nagka-idea sa pigeon racing. Dun sa Sir Richard, sa proper race, anong taon ka po nagsimula sumali sa mga club o nagkarera ng kalapate? Halos 2022 na nung ko. Mga sariling breed ko na yon. Paano ka po nagsimula kumuha ng mga ibon at ano pong mga linyada yung mga hawak po ninyo dito sa inyong loob? Ayun pag-join ako ng group. So nag-research ako kung sino talaga yung mga champion na fancier dito sa Calamba. So ang una kong nakita si Ray Peña. So doon yung una kong mga first investment ko talaga. Doon ako kumuha kay Sir Ray Peña. Nakakuha ko sa kanya ng 4 pairs. And then may mga nakuha din sa iba't ibang mga dito lang. And then recently nag-acquire na ako, nag-upgrade na ako. So nakakuha ako, nag-direct ako kay Galang, kay Sir Archibal Cabral, PHA player din, kay Manuel Bautista, yung Wandalay niya, and then kay Sir Tony Divera, kay Jim Lanto, kay Alvin Castillo ng Batangas, and then kay Yankay Lop, and then kay Chitsulayaw, kay Peter Paul Blanco. Talagang kailangan talaga mag-upgrade para makasabay kasi ngayon kailangan mo mag-upgrade kasi yung mga kalaban mo nag-upgrade din. Dinamihan ko na para kasi marami akong maglipad talaga. So para mas makita ko kung alin yung mga potential. Kasi actually nag-eliminate na ako Nag-eliminate na ako ng mga breeders ko dito. So hindi ko yun binenta. Pinarapol ko yun ng libre sa mga newbie dito sa atin. Bilang isang fancier, Sir, paano po ninyo inaasikaso yung mga alaga po ninyo mga kalapati sa araw-araw? Bali sa umaga, maghatid muna ako sa anak ko sa school. And then after nun, diretso ako dito sa loob ko. Pakain. Paronda muna sa mga flyers, tapos pakain. And then sa tanghali, papalit ako ng tubig.
And then sa hapon, mga 4 p.m. pakain ulit. Hindi, paparoda tapos pakain. Ganun yung daily routine ko. Bali sir, wala kayong ibang lockman o nag-aasikaso dito? Pagdating po Sir Richard sa breeding, paano po yung ginagawa nyo bago sila isalang or i-breed? Yung usual naman na ginagawa, syempre bakuna muna, then paligo, purga, then flashing. So ginagamit ko pang flashing 4-in-1, 5 days 4-in-1, and then 5 days BS powder. And then susundan ko yun ng ng 3 days apple cider, bawang apple cider. Tapos 3 days probiotics. After nun, bali meron akong powder mix. Isang cup nun, big mineral, brewer yeast, Phytotrine, sesical powder, B22. Basta siya, more na siya, vitamin A, D, E, B, vitamin D, gano'n. Tapos spirulina, malunggay powder, yun. So hindi ako naghahalo sa tubig sa sa patoka lang, kahit nagbabinder ako. So gamit kong pang binder, herbiotic, at saka candibrol. So yun, bali, yun, pagkakondisyon maganda na yung katawan nila, nagpupulpos na. Sa tingin kong okay na, nasa top condition na sila, hindi ko muna sila pagsasamahin. Lalagay ko muna sila sa lalo na pag hindi pa sila pair. May test pair ako. Double cage, may divider. Ngayon, pagka pares na sila, saka ko siya ilalagay dun sa breeder cage ko. And then, ayun, habang nasa breeder cage na sila, sinusubukan ko ng calciclas. Yung hen lang, yung hen. Kasi may calcium naman yung yung powder mix ko. So, ayun, pagka nakaitlog na, pupurga ulit ako. Ang gamit kong pamurga na yung bastoneros. And then, after kong purgahin, flashing ko ulit ng BS powder, 3 days. Then ayun, probiotic. Tapos sa pang-maintenance ko na lang, bawang, apple cider, tsaka honey. Yun lang. Hindi ako nag-antibiotic sa mga breeder. Pagdating sir sa sa selection po ng mga breeders, may mga pinagbabasehan ba kayo sir like yung eye sign, yung pakpak o yung body shape ng katawan ng ibon? Sa akin, hindi hindi pa ako tumitingin. Basta ako, sinusubukan ko talaga. Kasi, hindi yung sa size, hindi pa. Kasi talagang gusto ko subukan, paikutin. Yun yung paikutin. Bali sir, sa bloodline talaga kayo Sa bloodline. Hindi ayoko rin kasi ng chop suey. Yung may mga theory kasi yung iba sir na pinagbabase. Ano lang naman yung sir theory. Kaya natanong ko lang din. Yun nga, yung iba nagbe-base doon as theory nila. Sa akin kasi ang subo. Ayun. Hindi ko muna iniisip yung siguro pagka nakita kong ito pala talaga ang Ayun. Basta iniikot ko muna yung mga hawak ko rito. Sir, sa mga flyers po, paano po ninyo sila pinalalakas bago mag-training o magsimula yung club training? So yung simula sa pagwalay, 25 days ako magwalay. So lalagay ko muna sila sa malaking cage. So, ako palalakasin muna tumuka. Once na malakas sila tumuka, pasok ko na sila dito sa sa loft ko. 2 weeks sila. So para makakuha sila ng teritoryo nila. And then after 2 weeks, bubuksan ko yung yung aviary ko. Hayaan ko lang silang umakyat. Umakyat naman sila ng kusa, nagpapainit, ganyan. Hayaan ko lang. And then after 1 month, nagpipwede rin kasi ako. So yung primary, 8, 9, 10. Ginugupit ko yan. So ayun, pag nakikita ko na silang nakakaakyat na, so doon na ako nag-start na magpakawala. Hindi sila ginagawa ko kasi yan para hindi mag-overplay talaga. Kasi sayang Moron sa mga nililipad ko kasi para mga test bird pag nawala. Antayin na naman ako, bibreed ako, antayin na naman ako.
ayun, bubong-bubong muna sila. And then hanggang sa pagka ano na, pag nasa 3/4 na yung nasa 3/4 na yung haba nung ano nila, makita mo, rumoronda-ronda na naman. 2 weeks bago mag-start yung ano, training. Yun, nag-ano kami, self-toss. Up to ano, 50 to 60 kilometers, ganun. Meron kaming tagapag-toss. So, ayun, nag-advance training na kami. Yung sa ano sir, bakuna sa mga flyers po. 2 weeks before training, nagbabakuna na kami. And then, nagpo-flashing din ako. So, ano, 1 week, flashing ko. Dun sa ano sir, bakuna nyo, anong klaseng bakuna yung binibigay nyo? So, bali, ang gamit ko lang, 3-in-1. Yung Newcastle disease, PMB, then Lasota, at saka infectious bronchitis, IB. So 3-in-1 siya. Yun lang. So far naman, hindi naman simula nung gumamit ako niyan, hindi na nagkatama yung mga iba. Pagdating naman po sa mga pagbibigay ng mga vitamins, supplements, or herbal sir kung nagbibigay ka man. Ano po yung mga binibigay po ninyo sa mga breeders at sa mga flyers po ninyo? Sa breeders, 7 days before mapisa ito, nagsusubo na ako ng power pills. Pag 8 or 9 days na old na yung inakay, nagsusubo naman ako ng bali alternate yun. Monday, digestion pills. Tuesday, power pills and calci plus. Then, yun, bali alternate yun. Digestion pills. And then, lagi magkasabay yung power pills at saka calci plus. And then, sa sa mga flyers ko naman, arrival. So, ang gamit ko lang talaga simula training, hindi ako nag-electrolytes eh. So, ang pangsalubong ko lang sa kanila, bawang, dinikdik na bawang, and then apple cider, tsaka yung pure honey. Ayun, tapos, yun lang, sa training yun lang naman ang ko eh, hindi ako masyado nagsusubo pa. Nagsusubo ako last 2 trainings bago mag-derby, nagpapatikim na ako. So, ang ginagamit ko naman sa derby, more on ideal pills ako eh. Then, ang pabaon ng B-complex. And then yun, ako sa brewer yeast. So, yun yung pampalakas ko sa ibon. Yung sa herbal naman, malunggay. Yan, nagbibigay ako twice a week. Malunggay. And then, yung oregano, naghahalo din ako. Pang flashing ko din. Sa hinahalo ko siya dun sa bawang apple cider tsaka honey. Dinadagdag ko rin yun. Yung ginujuice ko yung oregano. Nahalo ko sa tubig. Ano po yung hindi ninyo malilimutan pagdating sa pag-aalaga ng mga kalapati po? Hindi malilimutan. Wala pa naman kasi akong big achievements na. Siguro yung hindi ko makakalimutan, yung recently lang eh. Binitawan yung ibon namin sa San Andres. So 8 na ibon yung niload ko. Kasamang palad, isa lang yung nakauwi. So halos maya't maya tingin ako sa loob kung may movie na talagang na-stress ako. And then syempre feeling ko kasi medyo nakukuha ko na yung sistema. Then sabay biglang ganon nangyari. Then ayun, dito sa pagkakalapate, marami ka talagang makikilala, marami kang magiging kaibigan. Ayun. Marami namang mga mabubuting fans yan.